Mga sangkay, a very, very heartbreaking news. Ito ngayon, buong mundo ay nakatutok, pinag-uusapan mga sangkay. Mayroon pong isang eroplano na bumagsak. At hindi po ito basta private plane lamang mga sangkay, kundi ito po ay pampasahero sang eroplano. At ito po ay alamin natin ngayon. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Pag-usapan po natin itong malaking balita ngayon. No, buong mundo usap-usapan na po ito ngayon mga sangkay. Breaking news nga po. Isang eroplano po ang bumagsak. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.26 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Dahil dito mga sangkay, binabalita po natin yung mga mahalagang nangyayari, kaganapan sa ating mundo. Maging dito sa ating bansa, no? Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At ito, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, gawin nyo po ito ng actual. Habang kayo ay nanonood ngayon mga sangkay, i-check nyo po sa itaas ng video na to, kagaya ng nakikita nyo sa screen. Makikita nyo po sa inyong mga cellphone, kung Facebook kayo ang nanonood, may 3 tuldok sa itaas ng video na to. Pindutin nyo po yung 3 tuldok, then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo rin po yung show more at gano'n lamang po kasimple. Ngayon mga sangkay, ito nga po, breaking news ito. Buong mundo talagang nalungkot sa balitang ito. Ito kasi yung balita, actually, una ko ngang nabasa ito dito na mismo sa media natin sa Pilipinas. Lahat daw po, lahat nadali mga sangkay sa isa pong eroplano. Lahat ng sakay, wala pong nakaligtas. Matapos umanong mahulog ito mga sangkay, sa Sao Paulo. Isa pong state doon po sa Brazil. Ayon po sa Vopas Airline. Ilan ang sakay mga sangkay? 60 mahigit. Ayon po dito. Ngayon, may mga tiningnan din po tayo mga breaking news. Ito rin po. Puro breaking news ito. Mga sangkay, nakakakilabot. Grabe. Mamaya, tingnan po natin yung footage mismo ng sinasabing bumagsak mga sangkay. Pero alamin po muna natin kung anong update tungkol dito. Grabing pangyayari to. Alam nyo, yung eroplano kasi, yan po yung pinaka-safe na sasakyan. Okay? Kaya nga po, bibihira lamang po tayo. Napaka-rare, no, na balita yung ganito na may isang eroplanong nagkaroon ng problema at humantong sa hindi magandang pangyayari. Bibihira lamang po yan. Kaya nga lang, yung bibihira naman mga sangkay, igugulat din sa'yo kung ano po ang ganap. Gaya po neto. Ayon po dito, isang eroplano na may dala pong 57 na mga pasahero, kasama po ang 4 na crew, nitong Friday, doon po sa Brazil, lahat walang nakaligtas. Ito po siya, isa pong ATR 72-500 na operated by Vopas Airline na nagtatravel mga sangkay mula po sa Cascavel ng Southern Parana State. Papunta naman ito mga sangkay doon sa Sao Paulo International Airport. Nung mahulog ito, ang masama po nito, hindi po sa dagat. Kaya wala po talagang, ewan ko, sana maka-imbento naman mga sangkay, no, yung para sa mga eroplanong, halimbawa, kung mangyayari to, although hindi naman to madalas mga sangkay, hindi tulad sa mga
mga sasakyan sa kalupaan, no? Na everyday, hindi lang halos everyday, kundi halos oras-oras mga sangkay, no? Sa buong mundo siguro, every second, may nagaganap mga sangkay na hindi maganda pagdating po sa mga sasakyan sa kalupaan lang. Pero pagdating sa himpapawid mga sangkay, bibihira po ito mangyari. 'Di ba? Bibihira lamang po ito mangyari. Pero sana makaimbento po, no, dumating sa araw, since nagiging high-tech naman po tayo ngayon, dumating po yung araw na maiimbento po yung eroplano na pwedeng maisalba pa. Kahit po mayroon pong, kasi ito, kapag mahulog o magka-problema ang isang eroplano, kadalasan po niyan mga sangkay, yung ang tawag dito, yung tinitingnan po mismo niyan, yung sa makina, o kaya kung anumang mga nakalagay po doon sa eroplano. Hindi po yan tulad sa mga sasakyan sa kalupaan mga sangkay na may mga banggaan, ganun po ang nangyayari. Doon hindi. Yun po ang mga, tawag doon? Technical error ba ang tawag dyan mga sangkay? Yung mga ganun. So, hindi po basta-basta. Kasi ang eroplano, marami po yan makina mga sangkay. Kapag nawala yung isa, may isa naman na, kung hindi ako nagkakamali, 2 o 3. Mga ganun pong klaseng makina. Hindi po basta-basta po yan mga sangkay nahuhulog. Maliban na lang kung mayroong technical error sa loob. So, saka po yan nangyayari. Hindi naman po tayo expert. Naalala ko lang kasi yung kwento sa akin ng kaibigan ko na engineer sa mga eroplano. Sila po yung mga, tawag doon? Sila yung nag-aayos ng eroplano bago po lumipad. So, kapag may inayos po doon mga sangkay o may isang bagay doon na hindi napindot, hindi nakita mga sangkay, doon po nangyayari na nagkakaroon po ng problema. Ayan, no? Mayroong 58 na mga pasahero. Ibig sabihin, hindi po ito yung eroplano na maliit. Kasi di ba minsan, nababalitaan po natin, mga private plane lang eh. So, sabi dito, but a statement later on the airline's website, ni-revise daw po ang bilang, naging 57. Grabeng pangyayaring to. Kaya, alam nyo guys, mahalaga po yung nananalangin everyday. Especially kung may mga biyahe kayo, hindi lamang sa eroplano, kundi sa mga sasakyan na minamaneho nyo o kaya pampasahero sang bus man yan, jeep man yan, tricycle. Very important na bago po tayo lumabas ng ating tahanan, nakapagpanalangin po tayo, nakahingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon, nakapag-pray po tayo, na Lord, ingatan nyo po kami sa biyahe namin. Ako, lagi ko po yung ginagawa mga sangkay kasi dati, nagkaroon din po ako ng fear. Actually, up until now, mga sangkay, medyo takot din po tayo ng kaunti dahil po sa nangyari nung flight galing pong Davao papunta po dito na parang mahuhulog na po talaga. Halos maano yung puso ko nun, mga sangkay. Ibang-iba po talaga yung experience na yun. So, simula nun mga sangkay, medyo kabado tayo every time na sumasakay ng eroplano. Pero kahit papano, na-overcome naman po natin mga sangkay. No? Kailangan lang po talaga ma-overcome natin yung fear. But most important is, we have to pray. Bago po tayo sumakay, ipanalangin po natin, Lord Jesus, gabayan niyo po kami. Kasi, we don't know, guys. We don't know anong pwedeng mangyari. No? Anong pwedeng mangyari habang nasa himpapawid kayo. So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa pangyayari? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Ngayon, iniimbestigahan po ito kung ano ang ganap. Kasi, ayon po sa report, walang survivor eh. Tapos, ang matindi dito mga sangkay, hindi pa alam kung ano ba ang nangyari. So, i-check pa po yan. May tinatawag po yan na black box kung anong pong tawagin mga sangkay sa loob. Na doon po malalaman kung ano po talaga ang ganap. Grabe, segundo lang daw. Sabi ng nagkwento. Ito yung mga nakakita. I went out. Nandun daw po siya sa may balcony. Lumabas daw po siya. Doon, nakita niya po yung eroplano na paikot-ikot daw.
At segundo lamang po nung na-realize niya na hindi normal movement po yan ng airplane. Sabi po ng mga nakakita. Yung isa naman sabi niya, ako ay nagla-lunch. Tapos nakarinig daw po siya ng sobrang ingay. Tapos ayun na. Palakas ng palakas daw po yung ingay. Then nakita niya na po kung ano ang nangyayari mga sangkay. So, again, let's pray, no? Ipanalangin po natin yung mga pamilya nito, mga sangkay na naiwan. Grabe ito. Ang tindi nito. So, ano po ang inyong komento? Just comment down below. Again, paki-subscribe po yung ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalilimutan. God bless everyone.